ko, Garcia lang. Ganun ka ba? Kinakalay ko talaga, kinakalay ko ito, Hindi ko natapos na kasi may sakit ako pneumonia nun. Ako sa araw, balita ko sa Panginoon, sabi ko, maghanap ako ng sponsor ng papaano sa akin. Kasi kung pag ginamit ko sa Panginoon, hindi ka pa pwedeng kahit physical lang, nang wala kang nagalaman. Pangalawa, ang mabisa ang pag-aaral, hindi na. Pero talaga may pipil. Hindi na talaga. Kasi ang ideya, isang mo Panginoon. Teacher mo talaga. Datay lang. Hallelujah! Asan yung mga kasamaan natin? Church. Lumaya pa yun. Pagyan tayo ng oras sa balang ito. Sa iba, araw na naman ngayon. Hindi araw natin. Ano? Bakit na ba tayo? Kami ng Diyos. Kasi wala ka ng tawag mo eh. Yung iba, nagliliwan mo, yung iba. Parang hindi na sa kulay. Bumatis na masisisi. Pero tandaan po natin, ang araw ng mundo ay para sa pagkakas. Ganun ba ba? Kaya sa mga oras na ito, ang tayo ng unawa o tayo magsawa na paghihin at pagkilain ang ating Panginoon sa Kristo. Dahil sa araw natin sa mundo, talagang aalis talaga tayo dito sa mundo ito na hindi natin inaasahan. Hallelujah! Parang ngumuk siya eh. Inayos na yan. Kasi alam mo yung mga ganyan, Mark. Ito yung wireless. Kukulit Hindi, ko tsaka lang. yung ilaw natin pagkasa. Ang galing sa ating eh. Sila yung ating ating mga gamit. Tayo pa ba? Kaya natin ang ating Diyos, pagkilain natin siya. Hindi ito hadlang para hindi tayo magpuri. Hindi pasalamatan natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Ay, pinagalan! Ang puso kong pinagalan sa Panginoon.
kami, Panginoon. Ikaw, Panginoon, ang aming dalapilain sa umaga ito. Tunay nga, Panginoon, napakabuti mo, Panginoon, sa mga anak na hirap ng Diyos. Salamat, hindi ka hanggang, Panginoon, para ang ginagamit namin ng instrumento, Panginoon. Lord, hindi ka hanggang para hindi ka namin mapapulihan. Kundi, Panginoon, patuloy mo kami hubugin at patuloy mo kami, Panginoon, ang palakasin, Panginoon, sa aming mga buhay pa na nagkalagaya. Salamat, Panginoon, sa mga oras mo ito. Dahil wala kami naghahanapin pa, Panginoon. Kundi kailangan, Panginoon, sa mga Panginoon. Ikaw, Panginoon, ang bibigay sa amin ng bagong bakas, Panginoon. Ikaw, Panginoon, magpapalaman ang aming parangalan sa umagang ito, O Diyos. Kaya, O Diyos, sa umagang ito, ikaw ang aming pangalaman sa umagang ito. Patuloy mo kami, Panginoon, dalhin, Panginoon, sa iyong presensya. Salamat, O Diyos, ikaw ang aming itinataas sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ang mga banal na Espiritu Santo, sa pangalan ng Panginoon sa Kristo Jesus. Ang maraming magsabing, Amen. Hallelujah! Hallelujah! Magsama-sama tayo. Isa man nirapat na magkatipan sa kanyang pangalan. Ano? Nangyayara tayo. Sinasama na tayo sa umaga nito. Nangyayara!
ka magliligtas ng mga kaluluwa sa lugar na ito. Hindi lang ito, Panginoon. Marami kang maalihin, Panginoon. Sa mundo ito, Panginoon. Ikaw, Panginoon, ang magpadala, Panginoon, na maraming magagawa at marami kang Panginoon na kagaling sa Diyos. Ikaw ang Diyos. Walang imposible. Sa amin, Panginoon, posible, pero sa mga Panginoon, walang imposible. Gamitin mo lamang kami, Panginoon, sa aming mga buhay. Gamitin mo kami, Panginoon, kung saan kami bilang, Panginoon, sa iyong gawain, Panginoon. Magaling ka ng salita, Panginoon. Gamitin mo siya, Panginoon. At pangunahan mo siya, Panginoon, sa mga piniminsay, Panginoon, sa amagang ito, O Diyos. Dalangin namin, O Diyos, na kami, Panginoon, ay patuloy nagsasamahan sa umagang ito, O Diyos. Hallelujah. Patuloy ka, Panginoon, sa dakilang pangalan ng Panginoon. Ikaw ang Diyos na aming itinataas. Ikaw ang Diyos na aming sinasamba. O Diyos, salamat sa itinataas namin, Panginoon, ng papulit pa sa salamat sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu Santo, sa pangalan ng Panginoong Jesucristo Jesus. Pinalitin ang sabi, Amen. Hallelujah. Wala pa natin ang isip. Wala pa natin ang ginagawa niya. Pero, sabi nga, gusto naman pumasok sa katawan ng Diyos. Hello! Siyempre, amen! Dahil ang araw na ito ay araw ng Panginoon. Ito ang araw ng pagsamba natin. Ang sabi nga sa Colossians chapter 2, isa-isip ng mga bagay na panlangit, hindi ang mga bagay na panlupa. Na tayo, nalilito tayo, sabi nga, pagkauntunan, mga kapasok, sabi sa matulog ka, magpapatandaan, patungos, sa buhay na walang hanggan. Ngayon, ang daan, patungos naman doon sa papahamakan. Diba? Gusto ba niyo ng kapahamakan? Diba na, walang gusto na pahamak. Walang gusto ng Diyos na sumunod pa. Hello? Hallelujah! Huwag tayong magtaka. Sabi nga, isa-isip natin ang mga bagay na panlangit. Hindi ang mga bagay na panlupa. Nang wala tayo, binigyan tayo ng kaisipan ng Diyos. Kaisipan panlangit. Ano ba na? Hindi kaisipan panlupa. Duwan yun eh. Pero mas mainam, meron tayo kaisipan panlangit. Yung binigyan ng Diyos sa atin. Kung ikaw, na gusto makapasok sa matikot na daan, sabi nga, pagsikapan natin. Diba? Kasama natin ang Panginoon. Pero ang tayong paningin sa anong bagay dito sa mundo. Isipin natin ang mga bagay na panlangit. Hallelujah. Pagkaroon ng Diyos sa ngayon ito. Hindi ito hagdan kayo nito nakasagpun sa Kanya. Hello! Diba? Narinig tayo para kasundain ng Panginoon. Hindi paghinaan ng Lord. Hallelujah kayo. Harap tayo sa Panginoon yan, Amen. Meron tayong magabangnan. Sabi nga sa mga ngayon, ano naman ang ginagawa natin dito sa mundo? Sabi ko sa'yo, pas may Kaya kinatapos ako. magsuway, sabi nga mga tayong mga sabi. Meron tayong magabangnan. Bakit? May ginawa ka sa Ang ginagawa natin, sa ayaw natin sa mundo. Tapos ng linggo yung Mainit mo na. yung, Bakit? di ba nga nabanggit ko na yung mama ng best friend ko? Kaya manulihim. Yung linggo. Sabi sa mga ngayon, hindi natin magaganda nun. Ipagsusulit pa natin sa Panginoon yan eh. Ipagsusulit, ano ipagsusulit? Ipaalangan at ang Panginoon na kaalam sa buhay mo. Hello? Kaya po ng Panginoon, sino ang unang nagpapala ng Diyos sa mga nito? Hello? Ito, ang ating masugid. Kaya, ngayon po kasalamat sa kayo, dahil kahapon, nagawin namin orientation sa pagiging profesor ng Bible sa global university. Lord University Worship Center. Center. So bukas na nakapasa ako kahapon,
Pag-sabi namin sa elevator teaching. At yun, bukas, so training ako as a professor ng Bible School. So, pagkasalamat ako sa Panginoon dahil nagagamit ko nga yung ating napag-aralan sa loob ng 4 na taon sa Bible School. Hindi na nakapagturo na rin ako sa Bible School. Kung nga Panginoon, sabi nga ay wala naman gagawin posible sa Panginoon. Basta napagamit ka lang, purihin ng Diyos sa hapon, sabi sa akin ng Diyos, kasabi ko bukas ng alas 12 ng hapon, ang daro ka ng tingin na sa professor. Kung na kami, at itong pasukan ay magtuturo natin sa first year, second year, third year, first year, purihin ako ng tingin. Purihin ng Panginoon yan ay pasalamat sa Diyos. At yun doon, at baka dadami yung aking mga Bible study kasi nakaraan nagpili ako sa Panginoon yung dapat kong gawin. Pinarawa sa akin ng Panginoon yung mga coordinator. Yan, coordinator. So kaya sa Lunes, meron akong proposal ng chairman patungkol sa mga coordinator. Magkakaroon tayo ng mga Bible study bawat building sa mga coordinator. Kaya kung aprubahin ni Chairman, siguro magiging araw-araw na tayo Bible study sa bawat building. Kaya yung mga gusto magturo, gusto magpagamit sa Panginoon, nagiging full-time siguro tayo sa gawain na ng Panginoon, supportahin kami, pagparaan ko tayo ng Panginoon. Yun ang inano sa akin ni Lord. Sabi niya, bakit hindi mo sabihin kay Chairman? Yung mga dito ko. Kaya kung lulubin ni Lord, aprobahan ito ng ating proposal na bawat building ay ibaran ng Bible study dahil sa Panginoon ng Panginoon. Panginoon Panginoon sa mga. Panginoon Diyos, sa maraming isang araw, hello! Tama na. Panginoon sa baba mo! Amen! Kaya, binigyan tayo ng lakas ng Panginoon. Pagalitin natin ito para sa Kanya. Sino ba ang nagpala ng Diyos sa mga ganito? Hello! Amen. Sabi kayo, yung mahal ka pinagpapala sa loob ng isang linggo, isang araw, ilang taon. Salamat sa Panginoon. Ngayon, tama yung ginagawa ng pasalanan. Kailangan mababang sa ating mga kasinabulitan para makagdito. Ito talaga kahit hindi naman dumaban kung gusto ng ganun talaga. Kasi pag-ulit ng Panginoon kahit saan na nakita mo, pwede mo sa top 3. Pag nabos ang pangalaman mo, saling tulog, so kasama na, pupunta mo sa church. Alam mo ibang meron doon sa church. So yan, natatandaan niyo yung ito yung kay Jesus, yung babaeng sumalok sa balon. So, ito sa testimony na nangyari po sa atin to. So, sabi, pwede bang sumalok? Nilalam niya si Jesus ang Lord, pwede bang mapilundan? Parang sinabi na sinabi babae, pwede ba o hindi? Sinabi nga. So, nang nakukuha ako doon, sabi doon, ang tubig ay bigyan ng buhay, sabi nga, lumakuha, tawag ba rin, no? So, ang sabi ng Jesus, mayroon akong tubig na hindi, tubig ka na makukuha. So, ilos ko nga yun eh. So, talaga alam ko rin, pero sabihin meron talagang, meron talagang mapupunutan dahil salita ng Panginoon, nasa Biblia. So, yan. So, siyempre, hindi alam niya, nang kausap niya, si Jesus, sana sabi ng babae, sana ang Lisas o Propeta. Hindi talaga lang. Pag minsan inisip natin, nag-usap natin, alam mo, yung tinatanong. Kasi tinatanong, sino bang Diyos mo? Ama. Pero sinabi ni Jesus, ang Ama ay Espiritu. Ang tanong ko dito, ako naman tatanong mo, nasaan yung ba yung Espiritu? Kayo, Pastor, nasa yung Espiritu?
Okay. Lahat na, hindi ko natatanungin, no? Kasi, ano ito, bautisman eh. Kasi pag nabautisman, bakit? Ang Diyos ka. Ang tanong, ang Diyos mo, ano, kumusta ang Diyos mo? Ang Diyos natin. Kasi nabautisman. So yun, iba. So ano po, kumusta ang Diyos mo? Ano, marami ang tutukan. Yung training dito namin, binagsusuran yun. Beta class. Ito nakalagay yun. Apat na tips, physical, mental, relasyon, at financial. So bakit po tayo, naisip ko bakit na talagang hindi mo nalago. So ibig sabihin, manahan naman natin ng physical. Baka mahaya po na mahina po yung katawan natin. Diba? So kasama talaga po sa testimony ko talagang naman. Kasi aral natin, baka hindi alam bakit siya sa atin, hindi alam yung pastor, hindi alam naman yung natin. So ibig sabihin, pag-aral natin. Dahil sa masasakot pa tayo sa sanang ministry. Ngayon ang physical po natin, halimbawa, magpapahina. Diba? Mahirap po talaga ng lingkod pag mahina. Malakas ang strength pero mahina. Pero nasa katawan tao pa tayo, siyempre physical mahina. Pero spiritual malakas. Anong punto mo doon? Dapat malakasin ang katawan natin. So, magpapalagay sa isipan natin. Kung sabi mental. English kasi talagang pagka-English. Pero napakaganda. Pag mental natin, ang problema ng bakit tapangat ka. Ang ihita ka rin sa problema. Ang mental ka, hindi ano ka yung problema sa pangailangan, kung ano, sa isip, may problema ka. Kung saan po, may problema yan. So, mahina po. Tapos, paano ka magkakaroon ng relasyon? Kasi pang-panapot ko. Kung na, physical, mental, relasyon. Relasyon. Kumusta ang relasyon natin? Sa Panginoon, yun na. Kumusta? So, physical, baka nangyayina ka. Baka nangyayina parang nag-ano ka. So, yun. Kaya pagka meron tayo na pinag-pray, ang mga relasyon natin, alam natin, yung mga pupuntahan yung isang follow-up. Kumusta po? Ito na, pag kinumusta mo yan, ang pastor, ng pagbibigas. Di ba, hirap? Bakit di ka nakaka-acting? Hindi na marami kong bang gawin. Di ba? Magdali sila, binabal sa pastor. Kung pag-inuman na yan, pag di mo sabihin yan, pag tumanggap ang tao sa Panginoon, may Diyos na yan eh. Kahit hindi mo maliklitin yan, pupunta sa church yan, kasi may Lord na yan eh. Ito, pwede mo pala, kumusta? Kung sila may kumusta, alam mo lang. Pupunta rin yun, simple lang, di ba? So yan. Relasyon yan eh. Ang apa, financial. Bakit sa may mas financial eh? Bagsak ang mga dito, mga Kristiyano dito. Bakit ang katuwiran, ganito. Okay lang, makakain kami ng 3 araw. 3 beses ng araw. Patuloy na hindi ng araw talaga kasi nalilenta eh. Ititis mo natin ito kasi bakit? Natutunan ko ito araw-araw. So, pagtawag ka, wala kang pang-financial, ano dyan? Pupunta ka ba sa church dito? Sino nagkaroon sa iyo? Katulad yung balto sila dyan. Malapit lang dito, pag hindi ko napakain loob na, hindi ako magbigay sa nila. Anong sabihin mo yan? Pero masasabi, Brother Jerry, dala-dala ko doon, isang pipas yung bigas, yung mga binibigyan. So, unahan pa natin, di ba? Makakaloy. Kahit ako, ganyan. Wala naman si Pastor Ronald dyan. Nagpupunta ko ba? Dito tingnan nyo din. Kahit pa nasa Amerika yan. Nag-online lang, pwede. Di ba, ito pa yung araw nang ako ng nasunod si Douglas, dinadala ko sa Amerika. Hindi ko pa alam anong pangalbong niya sa akin. Hindi ko pa niyara ng pamilya ko. Ito yan, buong mundo may isip ko na. So, ipinalo ko na, sabi ko lang, hindi ko natanggap eh. Yun, pero naniniwala na ako na may Diyos sa totoo Diyos. Kasi siguro, kung makita ko, pinako, wala ako naman eh. Mabatay siya, dahil sa iyo. Kasi siya bakit siya namatay dahil sa iyo. Nagawa so yan, salamat sa Panginoon dahil lahat ng mga pinag-aaral natin. Baka lang yung sinasabi dito, sa masagamit natin ito. Salamat sa Panginoon. Ngayon, Roman, Bohan, at magtalas Brother Jerry. Amen, di ba? Dahil lahat pinagpala ni Lord, hindi lang sa material na bagay, hindi lang sa
physical na buhay, hindi lang sa financial, pati ng ating spiritual. Yung apat na yan, kailangan na-balance natin yung apat na yan. Hindi lang more physical, more financial, or more kailangan, pansinin mo na kung 100% itong apat na to, parang tingnan natin ng 25% bawat isa. Diba? Kasi hindi lang, puro tayo, physical, financial, ano pa man, pati natin spiritual na banan. Dahil ang sabi nga natin, di ba, ayaw natin pumasok sa dalawang na daan. Gusto natin sa makipot. Bakit? Napakahirap pumasok sa makipot na daan. Pero ang dulo nito ay buhay na walang hanggan. Kung papasok tayo sa maluwag, malaya tayo makapasok eh. Maluwag eh. Di ba? Lahat pili natin dalhin. Pero hindi lang gusto ng Panginoon. Ang gusto ng Panginoon, nakatingin ka sa Kanya. Hello? Sino bang pinagpala ng Diyos? Sa buhay natin ngayon, pinagpala. Winner yan, winner. Winner yan. Magandang umaga sa inyong lahat. Ako naman yung pasalamat sa loob ng isang linggo, higit sa lahat, makalakasan sa ating pamilya. At sa blessing sa physical. So ito, i-allow ko po yung natin operate na bawasan ng expenses ng halagang 1,000 hanggang April hanggang June. Binawasan sa expenses 1,354. So, kasi ang halaga nito total 3,698. Less ng 1,354. So, total, ang tira nito sa 2,342. So, kulang to yung hapon nila namin total. So, ang abonado siya Sir Karin. So, yan kulang po nito. Yung ordering na ito kailangan po i-replay. Ibig sabihin, ipapalawan ito. Parang sa kaunbag itong charge. So, sana po, pagdating pagdating kailangan po sa church, kung pwede sana mag-ooperate sa mga member para pag-meeting, isa lamang kung kailangan talaga po. Pero kung nabanting halaga, kaya natin sa busa to. Pero kung talaga, kailangan po talaga to, kailangan mag-meeting po to. Kasi hindi po tama kahit po, maliit lang po, konti lang to, ibinabawasan. Kailangan pa po mag-ooperate sa member para ito ay magkita sa kalahatan. Para hindi ka kasira sa church. Ito lang, maraming salamat. Ngayon, napakalahat ang Diyos. Kahapon po si Sister Prince para mag-report po kami. Ngayon, nag-report po kami para malaman ninyo kung paano natin paano ang tanda ng church. Diba? Hindi, kami lang, kailangan maging transparent tayo sa ating mga member. Walang expenses na napunta namin panghapon bawasan nyo ng 1,000 libet. Pero ang katuloy ng punto ng church, nasa 2,344. Kaya sabi ko na, kulang nga ng 260 kasi nagdang time na nag-ano tayo ng diba yung civil law, diba? Nagpila tayo doon ng certification, doon yung kinasok ko doon. Sabi ko, wala silang naibalik sa akin na reasonable. Bago yung nag-baptism tayo doon sa butas, diba? Yung excuses na yun, doon din kinawa sa ilang beses pumunta sa pastor doon sa mga gaso, sa opisina ng pinag-baptisman natin. Pagdating ko ng expenses na. Sabi ng sister Prince kahapon, 260 ang buwan mo. Sabi ko, ako na lang mag-aabono. Kasi hindi nga sila nagbalik sa atin. Alam ni Pastor at saka ni Alan, kasi silang bumanat naman. Kaya pwede ng Panginoon, yung pira na yan, pag-initingin natin na nilagat natin ng saban. Kung hindi pwede naman natin na sa atin, minsan, pwede mawala sa atin. Diba? Nag-aabono ako. Pero
alam natin na meron tayong pondo ng church para dumagoon. Para mga ng simbahan, hindi natin nga na pundahan. Kung may pangangailangan ng church, hindi natin yung pagpagdagan. Dapat na talaga ng ilaw. Diba? At least meron tayong pondo doon sa church. Na hindi natin basta-basta nakukuha. Doon natin ilawagat. Para nang kahit maliit, ilawagat natin sa mga pagkakatiwalaan natin. Katulad ng Palawan, Tira Kapala, katulad ng Subuhana o Palawan. Kaya ilagat po natin yan para kahit paano tumagot. Pag hindi yan pag manatili tayong gano'n, mababawasan ang mababawasan. Kaya meron talaga tayong nagpundo. Para lang nais natin, diba? Kaya makakatawagin tayo at tatlong ang ilagat natin doon sa Palawan. O sa Palawan na. Kaya kung naman tayo ng maliit, itatalim po natin. Kaya, kung sakali bawat buwan, mag-report tayo, mag-aan tayo, magpapalapit, pagkilat at mas magagamit tayo. Para, diba? Para sa inalawagan ng church. Huwag ka nang sure kasi mahirap ka ng tanda ng church. Magagastos lang. Kapag ng Panginoon, isa yan sa mga bagay na itinuturo sa atin ng Panginoon. Meron tayo maging barang kasi mahirap yun. Hindi natin pera nun. Kaya sabi nga, kung pinagpapatiwalaan tayo ng Panginoon ng maliit na bagay, how much more sa malaking bagay. Diba? Napuro ng Panginoon sa mga oras na ito. At least, napaganda ang ating ganong na hindi natin inaasahan. Sila ang nagpapalagod. Dalawa lang tayo para sa Panginoon. Amen. Napuro ng Panginoon. Sino ba ang nagpara ng Diyos? Ang ating pasistor. Oo. Kita. Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga po sa mga nani nandito. Nagpapasalamat lang po ako sa buong isang linggo kasi yun nga, lagi naman hindi naman tayo pinapabayaan ngayon. Yung mga dumarating na maliliit na problema pero hindi nyo hinahayaan, nandun lang tayo lagi. Kailangan tayong mag-moving forward lagi. Lagi dapat iniisip natin sa buhay natin na hanggang dito na lang ba? Hanggang dito na lang ba yung binigay ni Lord? Para ma-motivate tayo sa sarili natin. Ikaw, sa sarili natin, inisip mo ba na hanggang dito na lang ba ako? Hanggang dito na lang ba? No! Hindi hanggang dyan lang yung binigay ni Lord para sa'yo. Meron pang bago. Pero sa'yo na lang yun kung mag-stay ka kung nasan ka o mag-move forward ka para mag-grow ka sa personal space mo. Ngayon, pagdating naman po, nagpapasalamat po ako ng Lord. So, pagdating naman po financially, meron po akong isasuggest sa inyo para mas mapaayos ang financial statement ko pagdating sa church. Usually, kapag may mga expenses, meron po tayong tinatawag na approval. Approval with perma. So, ang mag-approve po na ng ating president or ang pinaka-head ng church natin. May form pa na nilalatan doon kung gusto nyo ng maayos ng expenses para hindi po tayo mawala-wala kung ano nasan to. So, may approval po doon and may format po doon. So, ako na lang po yung magbibigay sa inyo ng format regarding doon. And then, ang mag-approve po doon is yung church head po natin. Ngayon, paano po aprobahan ni Pastor? Kailangan po munang pag-usapan ng grupo. At the same time, ibibigay po sa treasurer, pinaka-head ng treasurer, and then ipapa-approve po natin sa president natin. Sa church, wag natin sabihin, church head po natin. And then siya po yung mag-approve, and then pag na-firmahan na po niya ang request form, mag-approval ng mga expenses, ipapababa po yun. Pagkababa po na yun, ibibigay po sa inyo, and then the exact amount po, point something, kahit po, for example, 259.25. Ganun lang po yung nakakuha niya. Exact na amount po, ano po yung request mo. Ngayon, sa request form na po yun, nakatala po doon yung liquidation nyo. Ano po yung liquidation na yun? Liquidation, unang-una, pamasahe, magkano? Pangalawa, magkano ang bibili sa ganito? Magkano ang ganito? Saka makikita yun na pastor head natin. And then, titignan nyo muna kung tama ba. Mamaya kasi nilagay yung pamasahe sa jeep, 50 pesos. Para saan bakit 50 pesos? Balikan ng bato? So, yung mga
ng Diyos kung para tayo mag-handle ng financial, maging ang pagkakatiwala sa atin ng Panginoon, ang dayaan mo to. Hindi lang kami tayo dito involved. Diba? Kaya po rin ang Panginoon, sumata ang para ng Diyos. Hallelujah. Ito yung ating po, sister. So, what birthday niya, wala. Sino na linggo? Mawalang umaga po. Uwi ng Panginoon, kahapon, pagpagid po, Hindi ka naman nasigasaan ng drugs. Mabuti ka na kaya sa akin. Sabi ko naman yun. Mabuti hindi mo napabayaan. Nagkaroon ko na doon. Saan na? Tinabahan ako. Sabi ko, Lord, mabuti hindi mo ko lagi na ako ginagabayan. Sabi ko, sa linggo, birthday ko, Wow! hindi pa tandaan mo. Sana yung Panginoon, bigyan na akong busy niya. Amen! Walang sa mga pambili, pagkain, walang maano ko sa Panginoon. Sobrang pasalamat ko sa Panginoon. Kaya ng Panginoon, sa mga ni Sister Romahula dahil hindi ba nahawaan ng Diyos dahil hindi siya maaga. Pag ilang birthday mo na ito, ilang taon na? 62. 62 years birthday. Birthday ng Panginoon, hindi nahawaan ng Diyos. Parang nangyari ng nakaraan ng sinasabi niya, namantin na siya masagasal, pero nandun pa rin ang protection ng Panginoon. Hindi siya nahawaan. Pero gano'n, hindi siya sinagabit ng birthday. Wala. Kaya ng Panginoon, mahal ka ng Diyos. Hindi ka nga basta, ang mahalaga, nakatuon ka sa Kanya. Nananatinig ka sa Kanya. Huwag pang makalimot. Sabi na ang aral ng mundo ay para lamang sa Kanya. Ayan! Huwag ka na lahat! Isang tabi mo na natin yan sa mga sarili. Dito tayo sa bahay ng Diyos. Ang ating pera. Parang devotion, ang ating bulsa lahat. Dahil ang pagtatalang ng Diyos ay mapupunta sa atin. Hello? Hindi pupunta sa ating bulsa. Kailangan na makaano tayo. Handa. Hello? Kaya bago natin tawagin na natin para pagsalita. Hello? Pasalamat tayo sa Diyos. Dahil matawag tayo, isa tayong pinuno ng Diyos sa umagang ito. Hindi lang sa umagang ito, hanggang sa kanyang pagbabalik. Hello? Hindi ba ito nagpapagay lahat? Ganun ba na? Sa umagang ito, tawagin natin ang ating pagpapagsalita. Walang iba, ang pinadala ng Diyos sa lugar nito. Si Pastor Ramon Aguilas! Palagpasan natin ang Panginoon. Hallelujah! Yes! Siyempre ganun. Ano? Hindi yan tropa kasi bago ko Magandang araw po sa atin at sa lahat sa Panginoon. Bakit po sinasabi na ito ay araw ng Panginoon, hindi araw natin. Di bago tayo manalangin at tuluksan ang ating mga nakasulatan sa awit na mahawit positibo. Awit 115 verse 1. Verse 1, ang talata niya. Sandali mo ng broken. Lord sa amin, O Panginoon. Lord sa amin.